Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, ito hong isa sa pinaka-controversial ho na pangalan na pinag-uusapan ho kamakailan. Diyan ho sa Quadcom na kung saan meron hong mga ipinresinta itong Commission of Audit, ito hong COA, nagaling din ho ito sa OBP, dito sa Office of Vice President, na kung saan may daan-daan hong receipt na kung saan puro pirmado ho ng iba't iba hong pangalan na hindi ho malaman kung sino-sino ho ito. Isa ho sa pinaka-controversial ho na pangalan na nandiyan dyan sa mga resibo na yan at may pirma. Ito hong nagngangalang Mary Grace Piatos, na kung saan pinagsama hong bake shop at chichirya. Ano? May update na ho mga kababayan. Naaalala nyo nung nakaraan ho, meron hong nagbigay ho ng reward ito hong Quadcom, itong mga miyembro ho ng Quadcom, na kung saan magbibigay ho sila ng 1,000,000 piso kung sino makakapagturo dito ho sa taong ito, na itong si Mary Grace Piatos. Kasi according ho dito sa Commission of Audit at dito ho sa Quadcom, ito hong Mary Grace Piatos ang may pinakamalaking nakuha na bahagi ho ng confidential fund dyan ho sa Office of the Vice President. Ito hong mga miyembro ho ng Quadcom nagsama-sama ho ng kanilang mga sahod or pondo, na kung saan kapag may nakapagturo na netizen dito ho sa Mary Grace Piatos na ito, bibigyan ho nila ng 1,000,000 piso. Kahit pala 100 million ang kahit pala 100 million ho ang maging reward ng Quadcom sa makakapagturo ho rito sa Mary Grace Piatos, wala akong makikita. Dahil according ho rito sa PSA, ito ho yung dating NSO, kuhaan ho ng birth certificate, iniba na ho ang pangalan niyan ha. Ginawa ho ng PSA, wala raw hong record sa kanila ang ganitong tao na ang pangalan Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, wala hong nag-e-exist hong Mary Grace Piatos dito sa Pilipinas. Kaya naman pala ito si Pusit, si BP Inday Sara Duterte, alias si Minute Pusit. Nung tinanong siya ho ng mga reporter kung ano masasabi niya doon sa Mary Grace Piatos na pumirma doon sa isang resibo at may signature pa, nag-no comment, walang sinabi. Kaya naman pala, ayaw makuryente kasi wala naman palang ganong pangalan. Pakinggan ho natin ito ha, ang balitang ito. Yan ho natin ang reaction, opinion, analyze at hindi na ho natin papakita ho yung video kasi sa GMA7 ho ito. Pakinggan na lang po ho natin ano. Ursiflora is now 2, Gut Restore and Gut Defense. It has 4 strain spores of Bacillus plausi, a strong... Irerekomenda na ng komite sa Kamara ang paghahain ng mga reklamong kriminal kaugnay sa mga ginastos na confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Si Mary Grace Piatos, na sinasabing tumanggap ng confidential funds, walang kahit anong record sa Philippine Statistics Authority. Saksi, si Joseph Moro. Grabe kayo. Daan-daan ho yung resibo na yan. Iba't iba hong pangalan. Sabi ho nito ni Pusit, ni BP Inday Sara, yung mga binigay daw ho ng COA, ng Commission of Audit, yung mga resibo na yan, binigay sa Quadcom, mga peki daw yan. Sabi nga natin, bakit magiging peke yan? Galing sa inyo. So, ibig mo sabihin, parang sinasabi mo, nagbigay ang inyong ahensya ng mga peking resibo rito sa COA? Ba't naman gagawa ng peking resibo ang COA? Ang Commission of Audit?
Gagawa sila ng daan-daang resibo. Tapos mga peke, ganun ba ibig mo sabihin? Hirap talaga pag nasusukol, binabato na lang siya. Sukol na eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, ma'am, ako magsasalita ako siya bilang isang mamamayang Pilipino, netizen botante rito sa Republika ng Pilipinas. Ito lang mapapayo ko sa'yo, ma'am. Tama na, ma'am. Tama na. Enough na. Tama na. Tama na yan. Kumbaga nga sa tulay, dumaan ka sa isang tulay na kung saan hindi mo na mabagtas yung dulo, hindi ka na rin makabalik sa umpisa. Ha? Hindi ka na rin makatalon. Anong gagawin mo? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, ma'am, tama na. Enough na. Sukol na. Kahon na. Tuloy natin. Sino si Mary Grace Piatos? Sa tingin mo, totoong tao yan? Wala raw lumalabas na birth, marriage, and death certificate na may ganyang pangalan sa record ng Philippine Statistics Authority. Sipi mo? Ayon sa PSA, ayan ho yung dating NSO ha. Ayon ho sa PSA, walang birth certificate, walang death certificate. So, sa makatuwid, walang nag-e-exist na ganyan tao. Sino nga ba naman ang magpapangalan sa ganong magulang do sa tao na ang first name bake shop, ang apelido mo Chichirya Piatos? Pangalan ba ng apelido ba ng Pilipino yan? Piatos? Ano ba? Siguro, daan-daang resibo na yung pinipirmahan doon. Sinabi ni BP, peki daw eh. Sana nagsabi, peki daw yun eh. Ito nga nakakatawa pa dyan kung i-analyze natin. Bakit kaya nasabi ni BP Inday Sara na mga peke yung daang-daang resibo na binigay ng COA sa Quadcom? Na according sa COA, itong mga ito galing din sa Office of the Vice President. Bakit niya sinabing mga peke? Lahat yon. Nakita mo na ba yun? Nasuri mo na? At magsasalita ka ng tapos na peki lahat yon. Hindi naman pwede sabing peki lahat yon dahil lang sa isang Mary Grace Piatos na wala. Pero ito, hinahatulan niya, peki raw yung mga yon. Aba, bakit kaya niya alam na peki lahat? Matindi, no? Quadcom, di naman sinasabing peki lahat yun eh. Wala pa eh. Eto, sinasabi niya peki na raw. Bakit kaya niya alam na peki lahat? Tuloy natin. Pero nakapirma ang isang Mary Grace Piatos sa acknowledgement receipt na ipinasa sa COA ng Office of the Vice President para ipaliwanag kung paano nila ginastos ang confidential fund ng 2022. Kaya siya hinahanap ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Posible raw na lawakan ng PSA ang paghahanap kung makapagbibigay ng dagdag na impormasyon ng komite tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang ni Piatos. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. Siguro magiging next step namin is baka pati yung iba papa-check na rin namin. Ayun. According dito kay Congressman Chua, kasi daan-daan ho yung ibinigay na resibo ng COA sa Quadcom. Nasabi ng Commission of Audit, galing din daw yan sa Office of the Vice President. Na imposible na sinasabi ni BP Inday, ni Pusit, na peki raw yung mga yan. Isipin mo, bakit pa gagawa ng peki ang COA? According kay Congressman Chua, lahat pa ng mga ibinigay, pinresinta
ng COA ng mga resibo na galing din galing din ho sa OBP, ipapacheck nila kung may mga nag-e-exist ding mga ganong pangalan. Ngayon, kung may tutugma, meron ng ganon, hindi ibig sabihin totoo na yung resibo. O pwedeng pangalan lang. Kasi marami ring magkakapangalan. Halimbawa, Juan de la Cruz. O yan, maraming kapangalan yan. Wala pa mga maraming pangalan. Richard, Brian, marami. Pipito. Ay, buti pa pala yung Pipito Manaloto. Merong ganong pangalan, ano? yung Mary Grace Piatos, isipin mo pinagsama yung bake shop tsaka chicheria, ano? Ano? Siguro yung nakaisip nun, bago nangyari yon, siguro, kasi yung Mary Grace Piatos, ano ho yan, bake shop, coffee shop din, doon sa loob. May mga cakes din. Siguro nung nangyari yan, galing siya doon sa loob. Tapos pag uwi niya galing office, merong Piatos sa lamesa niya. Hindi ng mga mukha nyo dyan. Ngayon, pag pinacheck nila Congressman Chua sa PSA, may mga ganitong existing na pangalan sa mga daan-daang resibo. Hindi ibig sabihin na totoo na itong mga resibo. Siyempre, kakausapin yung mga tao na yon. Siguro, iimbitahan. Kayo ba to? Ano pirma nyo? Kayo ba to? Especially malay mo, merong Juan de la Cruz dyan. Nakapirma dun sa resibo na binigay ng COA na sabi galing din ng OBP. Tapos ang trabaho naman pala nung Juan de la Cruz karpentero, magbubukid. Ano kinalaman siya? Magbubukid, karpentero. O ano man trabaho na walang kinalaman sa DepEd at sa pagtanggap ng confidential fund, pwedeng kapangalan lang nila, pero hindi yan yung mga yan. So, ibig sabihin, inimbento itong mga ito. Sabagay, si BP Sara na nga nagsabi, mga peki raw yung mga yan bakit kaya alam niya agad na peki? Pinangunahan na. Pinangunahan para hindi obvious. Antitindi nyo dyan. Tuloy natin. Ibang mga names. Ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Pinaimbestigahan na rin daw ng komite sa NBI. Nako, mukhang lalong lalakas yung impeachment case na pinal kay BP Inday Sara na talaga may nangyayaring anomalya or corruption dyan sa kanilang kanilang ahensya. Tuloy natin. Ang mga pirma sa iba pang kaduda-dudang acknowledgement receipt. Pero paano kung hindi tunay na pangalan ang ginamit sa mga liquidation ng confi funds? Tinatanong pa namin ng COA pero aminado ang mga kongresista na hindi ito malinaw. Ayon sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, meron na silang sapat na impormasyon hindi lamang para higpitan ang paggamit ng mga confidential funds sa isang bagong batas kundi maghain rin ng mga kasong kriminal. Ito ay para sa reklamang bribery at graft and corruption. Nagrekomenda kami ng filing of charges against doon sa mga staff ni BP. Doon papunta yung staff ng Vice President at ng DepEd. Kaya nga yung mga ibang staff ni tao ni Pusit, isa-isa nang naghihimatayan kasi nga may nararamdaman silang pressure. Wala ka namang kasalanan. Makakaramdam ka ba niyan? Ang problema, hindi rin nila masabi yung katotohanan, maikanta yung katotohanan doon sa mga nagtatanong sa kanilang congressman, congresswoman. Kasi nga, nandoon sa gilid, si Pusit, yung boss nila, si BP Inday Sara, nakaganyan, no? Makikita mo, ganun mukha ng boss mo, ni BP, Sara Pusit. Tingin mo ba, masasabi mo ba ang totoo?
Diyari ka. Ano mangyayari sa'yo? Mape-pressure ka. Kumbaga, napipipi ka ng boss mo, napipipi ka ng Quadcom, ano mangyayari sa'yo? Ay, hihimatayin ka na lang. Ha? Ano mangyayari niyan? Try natin. Even the Vice President, hindi naman siya immune sa suit. The buck stop at her office hindi ba? Ano siya yung responsible sa lahat ng yan Ang umano'y hindi ma-account na paggamit ng confi funds ang isa sa mga binanggit na articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Duterte kahapon. Pati na ang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, ng First Lady at ng House Speaker. Gayunpaman, ginit ng palasyo ang dati ng inihayag. Teka muna mga kababayan, iba ng usapan yan. Painggan pa ho natin itong mas maganda ring balita. Oo. Painggan natin, okay. Irerekomenda na ng komite sa Kamara ang paghahain ng mareklamong kriminal kaugnay sa mga ginastos na confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Si Mary Grace Piatos, na sinasabing tumanggap ng confidential funds, walang kahit anong record sa Philippine Statistics Authority. Sipin mo, no? Walang record sa PSA, walang birth certificate, walang death certificate. Pero isa sa pinakamalaking nakatanggap ng confidential fund. Isipin mo nakapirma ng pangalan with signature, no? Wala na sukol na sukol. Kahon na itong mga ito. Hindi ko naman sinasabing lahat ng taga-office of the Vice President. Pero kung sino man ang may mga pagkakasala dito, kahon na. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, ma'am, BP Inday Sara Duterte, ako magsasalita po ako sa inyo bilang mamamayang Pilipino, netizen butante rito sa Republika ng Pilipinas. Kasi kasama ho kami dyan. Lahat kasama kami dyan sa usapin na yan. Buwis ng taong bayan yan. Pinagsama-sama kaya lumaki at pinagkatiwala sa inyong ahensya. Aba, kung ganyan ang nangyayari, abay, kailangan namin magsalita. At obvious na may nangyayari at may nawawalang pera hindi maipaliwanag Katulad niyan. May pangalang lumagda na nakatanggap ng isa sa pinakamalaking nakakuha dyan sa confidential fund. Wala naman daw, hindi pala nag-e-exist dito sa Pilipinas yan. Sino yan? Kaya pala kahit 100 million ang ibigay na reward ng Quadcom, wala naman makakapagturo. Siya nahanapin yan. Buti pa si Kibuloy, mahahanap Si Harry Roque, mahahanap Eto, kahit saan ka maghukay. Kahit saan ka maghukay, kahit saan ka magpuntang lupalop, kung walang ganyan, sino mahahanap mong Mary Grace Piatos? Ang titindi. Okay, maraming salamat mga kababayan. Update na lang po ulit tayo rito sa YouTube channel ni Chris Ulo. Lagi ho natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.